Hello Region 1. So sa video na to, we will be posting the actual collection ng, ng Region 1 sa ating CRDJ. Pero hindi natin gagawin lahat. Mamimigil lang tayo ng dalawang collections. And then we will proceed to the preparation of journal entry voucher. So here we go. Let's start. So dito makikita natin yung nakolekta ng Barangay Luwalhati September 21 to 25 under collecting officer Juvian Palobos. So dito mas malinaw. So itong 35,000 na to at itong application of payment ay ganito yan pinasok ang pagpasok sa CRDJ. Ito. So yung 35,000 under ng cash collecting officer kasi kinolekta niya yan, and then ito yung application of payment. Yan. So basically, kinakopya lang itong mga to at kino-convert lang sa columns. So dapat kung ano yung nakalagay dito, kung gaano kadami yung rows diyan, meron siyang representative column doon sa CRDJ. So mamaya pati kasama na diyan yung miscellaneous income, yung processing fee na madaming klase. So lahat kung gaano kadami ang rows dito, ganoon din kadami ang columns dapat sa CRDJ ng bawat regions sa inyo region 1, no? So itong mga account code na to ay luma pa to. Magre-request tayo sa COSDD para mabago to, pero don't worry kasi may equivalent din ito na code dun sa chart of account. Nandito sa taas para hindi maligaw yung nagpo-post nito. So, ganun lang sa kadali. So, pag nag-record ka ng deposit, ito, dineposito siya, ang 35,000, dineposito siya. So, magdi-debit ka lang ng cash in bank savings kasi savings account ito. Credit, of course, yung collecting officer. So, meron naman diyang case na nakolekta ng September pero na-deposito na siya the next month. So, ganito ang nangyari sa kanya. Ito, yon yung 386,000 na yan, na-deposit siya October na. So, dito, hindi ka mag-enter ng deposit dito dahil October na siya na-deposito eh. Yan. So, ang recognition niyan ay sa October na. So, ganun lang mag-entry, no? Parang talagang kinokopya lang siya. Yung iba dyan ay, yung ibang mga sample dito ay, yung sa AFP, PNP, itong tuba, madami siyang klase. So, kung ganyan kadami yan, ganyan din dapat kadami yung columns, no? So, sa ating illustration, nakatotal lang yan doon. Pero, pag kayo na ang gagawa, dapat nakadetalye lahat ng row dito, nakakonvert sa column ng ating CRDJ, no? So, ang ibang sample nito ay Kawayan Hills. Yan. So, dito naman, di ba naman dito, LR Others naman yan. So, dalawa yan. Lahat ng ito ay nasa column din ng ating CRDJ. Hindi dito siya. Yan. Kawayan. Yun. Nandito siya. So, yan. Meron siyang, yan. May column siya, no? Yan. Loans receivable others. House AFP PNP. Loans receivable others. Lot AFP PNP. So, ang ibang collection nito ay diretso sa bangko. Ito. Itong Isabela na to. Yan. Diretso yan sa bangko. So, dapat ito, ang pangalan nito ay bank collection. So, baguhin natin ito. Mary Rose Ilap dash bank collection. Yan. So, hindi yan naka accountable sa kanya, no? So, ganun lang kadali ang magpasok ng transactions. So, next na gagawin natin ay magsasummarize na tayo ng ating CRDJ para makapag-post dito tayo dito sa ating
journal entry voucher. Yan. Ganyan siya. So, kung mapapansin yung journal entry voucher natin, parang nakaset up na yan sa inyong regions, no? Nakalagay dyan yung dalawang collecting officer, yung mga bank account ninyo na nakalagay dyan, no? So, tingnan natin, mag-summarize. So, una natin isa-summarize yung bank account, no? Yung bank account. So, ganito mag-summarize ng bank account, no? So, gagamit tayo ng power tools na Excel. Ang tawag doon ay pivot table. So, ganito ginagawa yon, i-highlight mo siyang ganon, ganyan, hanggang dito. Yan, i-highlight mo siya. And then, click insert, click pivot table, may lalabas na square na ganyan. Pag nag-click ka nito, magkikreate ng sheet yan. Kasi dito tatlo, nagiging apat yan. Ayan, naging apat na siya. Ito na siya. So, itong purpose nito, pag nag-summarize ito ng data. So, kung napakadami mong collection, isa-summarize niya yung mga bank account noon. So, dito, click mo yung account. Dapat dito yung lalabas sa row. And then ito yung current account. Yan. Ito naman yung savings account. Yan. Savings account siya. Diba? So, ipasok na natin yan. So, itong 106621 ay dito yan sa ayan, current accounts. Debit yan. Ipapasok din natin dyan itong mga to. So, 29, 61, 16, 64. So, hawakan lang yung control. Tapat yan. Click ito. Hawakan ng control. Select, and then control C or copy. So, dapat ganyan ang itsura niya para hindi ma-copy yung walang laman. So, ipipaste mo yun dito. 29, 61, 16, 64. Ipaste natin. There you go. Yan. Ngayon, ang susunod na gagawin natin ay yung mga nakolekta naman ni Juvian Palobos. So, dito, ang gagawin natin ay magsisingit tayo ng subtotal kada collecting officer. So, hindi dapat ginagawa manual yon. Dahil mayroong Excel tool para mag-summarize ng ganun. So, i-click mo lang ito from here all the way to the right. Pinakadulo ng ating spreadsheet. Yan ang dulo niyan, nandiyan. And then, click data, click subtotal. So, may lalabas na ganyan, i-okay mo lang yan. Kung pansinin yan, okay mo. And then, may lalabas na ganito. So, dito, tatanungin ka, saan mo ba ito total? So, kung minsan, iba-ibang lumalabas yan, pero ang pipiliin mo dapat ay collecting officer. Click. So, yung function, of course, sum yan. So, itong mga to dapat naka-check yan. Kung minsan kasi walang check yan eh. Dapat checkan mo yan. So, i-click lang yan. Yan. Halimbawa, wala yan. I-click mo lang. So, itong lahat na to, naka-check na sa ngayon. So, pag click mo itong ganito, ang okay, magkakaroon na yan ng subtotal. Yan. Yun, meron na siyang subtotal. Si Melrose Ilac, no? So, itong nakalagay dito na 1, 2, 3, and 3 ay ibig sabihin you are showing everything in the spreadsheet. Pag 2 naman, you are showing only the subtotals. Ayan, nakalagay dyan, no? Yan, ang subtotals nila, nakalagay dyan. Pag 1 naman, yung grand total lang ang makikita mo. Yan, kaya wala ka na ibang makikita, grand total lang. So, number 2, titignan natin. So, ngayon, ilalagay na natin yung nakolekta ni Judian Palobos saka ni Melrose Ilac. Pansinin nyo, wala dito dahil ito ay bangko ang kumolekta, no? So, dito ilalagay natin yan. So, i-click mo to. Kung hawakan ng control key, control C. So, dapat ganun pagkopya kasi yung parang mga langgam na umikot-ikot kasi pag ganyan, hindi makakopya yung in-between dyan. So, dito ipipaste mo yan dito sa dalawa. Yung control, yan. Paste value. Yan. Yung mga na-deposito naman nila, ay dito din natin kukunin. Di ba? So, dito, hindi mo na isasama to kasi hindi naman nila to dineposito eh. Diretso to sa bangko. So, hanggang dito lang. Ito, tsaka ito.
So, ang total ni Juvian Palobos ay itong dalawa na to. So, ito total lang natin yan, dalawa, yan, plus ito. Yan. At saka yung kay ano naman, kay Melrose Ilac ay ito. Ito, yan. So, dyan natin ilagay. Kasi parang working paper lang natin yan. And then, kopyahin na natin. Ito na yung dineposito ng dalawang collecting officer. Pansinin nyo, hindi natin isasama to dahil hindi nila ito dineposito. Diniretso to sa bangko. Itong collection na to, no? So, ganun ang pagre-record, no? Ng bank collection. So, dito, ipipaste natin. Ayan. Okay. Ayan, yan na siya. So, tapos na natin i-record yung collecting officer na nakolekta, total collections, at saka yung mga na-deposito, saka yung mga diniretso sa bangko. Ang next natin na gagawin ay ipasok na natin yung mga application of payment. So, madali lang gawin yan. Kinakopya din lang yan. Padasin na natin yan. So, dito, ang application of payment ay ito na siya. Installment sale receivable. Ipipaste natin dito yan. Credit. Yan. Pansinin nyo napupunta dito yan kasi ini-extend yan dito. Dito pala yan. Sa 04 pala yan. Sorry. Yan. So, ang sunod na ipipaste natin ay other business income. Saan ba yan? Nandito siya. Paste value. Ang susunod ay fines and penalties. DI. So, andito siya. Paste value. At susunod na gagawin natin, lalagay ay itong accumulated surplus. Mali yan. Pero for the dapat yan maging interest receivable. Pero later on na natin yung gawin. Pag na-correct na namin lahat ng records namin. So, dyan muna tayo maglagay sa prior years. Pagkakaroon tayo ng separate discussion dyan para may correct natin yan dahil this is a COA item, perennial COA item para di bakit nagre-record tayo dyan, no? Sa AI prior. Depository liabilities, lagay natin. Nandito siya. Yung processing fee na sabi ko ay dapat nakadetalyado. For the sake of illustration, isa lang muna tayo. Processing fee, paste. Meron diyang clearance na 100. Type ko na lang. Memorize ko na kasi yun. 100, you know. And then, ito na yung nakolekta natin na PNP. House. So, dito, meron din yan dito. So, hindi mo siya dito nakalagay lang yan. Sa mga subsidiary ledger lang yan. So, under siya nito. Yan. Under siya yan. So, ito ay house dito. Paste value. And then, meron pa ditong isa na yan. Lot. Lot. So, yan. Paste. So, yan. Itong dami na to, tinototal niya yan dyan. So, yan. Nakatotal siya, no? Ganun. Yung iba dito ay baka wala na kayo, feel free to delete it. So, ang explanation nito ay nakalagay na ganito, to recognize collection and deposits of collecting officers Palobos and Ilac for the month of September. So, ganun lang siya kadali, no? So, dito, pagkikita mo, balance naman siya, no? So, dapat, of course, so, ganun lang kadali magawa noon. So, medyo challenge lang doon sa pag-summarize ng bangko, no? Saka kasi ang dito sa mabilis lang gawin ito. Yung natin, yung dito na side ito. So, hopefully this video will help you in your preparation, no? Na alam ko effective November kayo na ang gagawa. So, once again, ang reminder ko, ang ipapadala nyo sa accounting ay yung CRDJ, naka-attach itong JEB na to, ang kopya ng CRR, dalawa, kopya ng CRDR, dalawa, at bank validated deposit slip. So, feel free to call us kung meron kayong gustong assistance, pero specifically Miss Tita Baradi, no? Ipopost ko yung number niya sa atin sa GC. So, this is it.
God bless.